Pangalawang kronika po tayo, chapter 13, verse 1 to 22 po tayo mga kapatid. So ito po ay patungkol sa ang digmaan ni na Abiyas at Jeroboam. MBB tag po ang gagamitin ko katulad po ng nasa taas dyan. At ito nga po, ang digmaan na to ay nag-ugat to simula nga po nung nagkaroon ng paghihiwalay ng kaharian. Diba kasi po na-divide siya. At yun nga po ay consequence din ng pagtalikod ni Solomon. Doon po kasi nagsimula mga kapatid. Pero di ba nga po diba, ang Panginoon ay laging control sa nangyayari. So even though parang napaka-miserable nung event na yun, ay nagagawa pa rin ng Panginoon na i-turn yun into something na magiging makabuluhan at siya yung mapapapurihan at siya yung maitataas. At yun nga po, di ba, naging aral na din yun sa atin ngayon at ito nga, binabasa natin at malalaman natin sa hapong pong ito. So, yung mababasa natin yan sa Unang Hari, chapter 11. So, mag-ano lang po tayo ng background para mas maunawaan natin itong mga character dito, bakit ba ito nangyari, paano ito nangyari, saan ito nagsimula. So, tayo po ay magbalik tanaw. Magbabalik na natin mga kapatid. So, dito po yung nagsimula sa pagtalikod po ni Solomon. Diba po si Solomon, siya po ay anak ni David kay Bathsheba. Si David naman po, diba, buhat siya sa angkan ni Judah. So, sabi po dito sa Unang Hari, chapter 11, tumalikod po si Solomon sa Diyos. Kasi nga po, sabi dito, umibig po si Solomon sa maraming dayuhang babae. Di ba nga po, di ba, sinabi ng Panginoon na huwag mag-asawa ng dayuhan. Kasi yun nga, maakit sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na karamal-dumal po sa Panginoon. So sabi dito, bukod pa sa anak ni Faraon. So, siya po ay nagkaroon pa o umibig siya sa maraming babae. At sabi nga po dito, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, dayuhan po yan, buhat po yan sa angkan ni Lot. At Amonita ang kanding ni Lot, Edomita ang kani Isaw, Sidonyo at Heteo. So ito mga Kananeo. Sabi sa verse 2, ipinagbabawal po ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Sabi po ng Panginoon, huwag kayo mag-aasawa sa mga lahing iyan, sapagkat tiyak na iniligaw nila kayo at ihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun po ang sabi ng Panginoon. Paalala para sa kanyang bayan. At syempre, kasama na po doon si Solomon na napaalalahanan. So, sabi po dito, ngunit nahulog po ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. So, umibig po siya sa mga babaeng ito. At yun nga po, ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700. So, 700 daw. Or kasama na ata yan. So, sabi nga sa verse 4, nang matanda na si Solomon, nahikayat na po siya na mga ito, yung mga asawa niya na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Kumbaga, tinakwil niya ang Diyos at sumamba siya sa ibang Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos, or mga demonic entities. So, hindi niya sinundan yung halimbawa po ni David na kanyang ama. At diba nga po na buong pusong nagsamba at sumunod sa Panginoon. So, sabi dito, sumamba po si Solomon kay Astarte, ang Diyosa ng mga Sidoneo at kay Milcom, ang karamalduman na Diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban po kay Yahweh sa ating Diyos po at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na yun nga po, buong katapatang naglingkod kay Yahweh. At sa burol po na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Chemos, kumbaga parang simbahan ganun. Ang kalmaldumal na Diyos ng Moab at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. At yan po ay lahat yan ay kasuklam-suklam sa Panginoon dahil wala pong ibang Diyos kundi siya lamang. So yan po kasi yung mga demonic entities na yan na naka-attach yan sa mga rebulto na yan. So sabi nga po dito sa verse 8, ipinagpagawa niya po ng kanya-kanyang mga altar itong mga altar ang mga Diyos-Diyosa ng lahat niyang mga asawa. So, sobrang dami po nun. At ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. At nagalit po si Yahweh dahil po doon kay Solomon. Dahil sa ginawa niyang ito, yun po. Tapos sabi dito, 2 beses po nagpakita sa kanya si Yahweh. So, ibig sabihin po siya ay binalaan. At pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Nagbigay po ng warning ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa
sa isang lingkod mo at yun nga po si Jeroboam. So, yun na po, 'di ba? Parang prophecy na magkakaroon nga ng paghahati ng kaharian. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. At yun nga po, si Rehoboam. At isang lipi lamang at ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod. At alang-alang sa Jerusalem, ang lingkod, ang lungsod na aking pinili. Kasi po, mga kapatid, yung Jerusalem, ito po yung lungsod na pinili ng Diyos na kung saan, mula po sa lahat ng lipi, itong lungsod na to pinili ng Diyos kung saan po siya pararangalan. Yung lungsod po ng Jerusalem. At isa nga po sa ipinahintulot ni Yahweh na maging kaaway po ni Solomon, ay si Jeroboam. So, mababasa naman po natin yung pag-aaklas ni Jeroboam sa verse 26 na po tayo. Pero, halos parang tatlo po kasi ito itinulot ng Panginoon na magkaroon ng kaaway si Solomon. Pero isa nga po doon si Jeroboam. So, ito naman yung naging profile po ni Jeroboam. Nasa verse 26, nandun din sa chapter 11 din. So, sabi dito, isa pa sa mga lumaban kay Solomon ay isa ring tauhan niya. At yun na nga po si Jeroboam, di ba po, na nagbunsod sa mga Israelita sa idolatry. Sinagpagawa siya, di ba, ng buyang ginto. Dahil nga doon sa takot niya na baka siya patayin ng mga Israelita at magbalik loob yung mga Israelita kay Rehoboam. So, dahil doon, sinabi niya sa sarili niya na parang gagawa siya ng guya. Pero mababasa din po natin yung dito banda. So, sabi nga po dito, ayun, isa nga po yun, si Jeroboam na anak ng Efrateo. So, buhat po kasi siya sa tribe of Ephraim. Yan po ay buhat kay Jose. Diba po? Si Jose na naging pangalawa po at isa makapangyarihan sa Egypto. So, mababasa niyo po yung nasa Exodo po yan, si Jose. Pero, dun nga po, yun po yung pinagmulan ng lahi ni Ephraim. At yun, kasama pa rin po siya sa descendants po or lahi po ni Israel. So, ito po si Jeroboam, anak po siya ni Nebat na taga Sereda. At ang ina niya po ay si Serowa na isang byuda. At ito po ang kasaysayan ng kanyang paghihimagsik laban sa hari or kay Solomon. Ipinagagawa po kasi ni Solomon ang muog or parang pader po atang ibig sabihin na to ng Milo. At pinatatakpan ang mga butas sa pader ng lungsod ng Jerusalem. At si Rehoboam po ay isang lalaking may kakayahan, kaya't nang makita po ito ni Solomon, ay inalagay itong tagapamahala ng lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan ni Jose. Sabi po dito, isang araw, lumabas po ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahiyas. Ito po ay ang propetang taga Shilo. So, nagpropasay po itong si Ahiyas dito kay Jeroboam. Ito po ay nag-iisa. Si Jeroboam daw po ay nag-iisa at bago ang dalang balabal. So, sabi sa verse 30, walang ano-ano'y inalis daw po ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Diba? Represent po yung 12 tribes. Sinabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako, si Solomon po yung tinutukoy dito, at naglingkod siya kay Astarte. So dito po natin makikita na may consequence yung ating bawat ginagawa. At di ba nga po ang Diyos ay justice, siya po ay makatarungan. So kung anong ginawa mo, ganun din yung magiging kakatulad sa'yo. Kung anong tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Di ba po? At sabi po dito, naglingkod siya kay Astarte, Diyos-Diyosan, demonic, ang Diyos ng mga Sidoneo, yun po si Astarte yun. Kay Chemos, ang Diyos ng Edom, at kay Molech, ang Diyos ng mga Amonita. At hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. So, nagrebel siya, nagdisobey siya. Hindi niya ginawa ang gusto ko. At hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Kumbaga, una niyang tinakwil ang Diyos. Kaya naman, siya rin ay tinakwil ng Panginoon.
Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Ngunit hindi ko alisin sa kanya ang kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David na aking lingkod, ang aking lingkod na tumapad ng aking mga utos. So, yung naging matapat po, diba, sa Panginoon si King David. So, sabi sa verse 35, ngunit kukunin ko ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak at ang 10 lipi ay ibibigay ko sa iyo. 1 lipi lamang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ko upang doon ako'y sambahin. Kasi nga po, part po yun ng pangako ng Diyos kay David na laging magmumula sa kanya yung maghahari, laging meron. Kasi sinabi ng Panginoon na mananatili yung trono ni David magpakailanman. So, ibig sabihin, may mga hari po, kumbaga, na magpapatuloy yung bloodline nila, yung lineage ng pagiging hari ng kanyang angkan. So, sabi nga po dito, sa verse 36, 1 lipi yun nga po, 1 lipi lang ititira dito po sa kanyang anak, si Rehoboam na po ang tinutukoy dito. Sa gayon ng lingkod kong si David ay lagi magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem. Ang lungsod nga po na pinili ng Diyos upang doon po siya sambahin. Ikaw nga ang maghahari sa Israel. So, ang tinutukoy naman po dito si Rehoboam. Kasi diba po, nagpa-propasay itong si Ahiyas na taga Shilo dito kay Rehoboam sa gagawin ng Diyos. Napaghati nga po, diba, ng kingdom. So, sabi po dito, ikaw nga ang maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupang magugustuhan mo. At ito po, makikita natin, gumawa ng kasunduan ng Panginoon. Sabi sa verse 38, kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos, kung mamumuhay ka, diba, may agreement pong nangyari, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gaway magiging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako isa sa iyo. So, may agreement po, diba? At obedience po ang hinihingi ng Panginoon dito po sa kanyang sinabi. Pero sabi nga po dito, sunod po ay pananatilihin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel. At paparusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila. Gayunmay, ito'y hindi panghabang panahon. At dahil nga po doon, sinikap po ni Solomon na ipapatay itong si Jeroboam. Ngunit ito'y nakatakas at nagpunta kay Shishak, hari ng Ehipto. Nanatili siya hanggang sa pagkamatay ni Solomon. So dito po, no, kahit anong gawin ng tao na pigilan yung propesiya na mula sa Panginoon, hindi po mapipigilan. Kasi diba nakatakas si Jeroboam. So ibig sabihin hindi siya namatay. Kasi nga, mangyayari kung ano ang sinabi ng Panginoon. So, yun po. At after po nga, nagkaroon nga po ng paghihimagsik itong lipi ng Hilaga or yung Northern Kingdom at yun na nga po yung sa pamumuno ni Jeroboam at yung 10 lipi. Pero ang nangyari po kasi din sa verse 41 dun sa chapter 11. Pero ngayon, nasa chapter 12 na po tayo. Sabi dito, siya'y kanilang ipinasundo mula roon. At humarap nga po kay Rehoboam si Jeroboam at ang buong Israel at sinabi sa kanya. Kumbaga, nagre-request sila, may panukala silang inaano sa hari. Pero sabi dito, ito po pala yun. Napakabigat po ng mga pasaning iniatang sa amin ng iyong ama. Bawasan po ninyo ang pahirap na ginawa niya sa amin, pagaanin ninyo ang pasanin na aming dinala, at paglilingkuran namin kayo. So, yun po yung request nila dun sa hari kay Rehoboam. At sumagot naman po si Rehoboam, di ba nga po na anak ni Solomon, na hari po noon ng Israel bago pa po mahati yung kingdom. Bago magkaroon ng two kingdom, yung north and south. So, sabi nga po dito, bigyan ninyo ako ng 3 araw, si Rehoboam po nagsasabi nito, upang mapag-aralan ang bagay na ito at pagkatapos bumalik kayo. Kaya, umalis muna ang mga tao at sumangguni si Rehoboam. Kumbaga nagtanong siya sa matatandang tagapayo na naglingkod kay Solomon na kanyang ama nang ito'y nabubuhay pa. At tinanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin at ganito ang sabi sa kanya na matatanda. Kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at ipinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila'y inyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Ngunit,
dinedma po ni Rehoboam, binaliwala ang payo ng matatanda. At yun nga po, God's will na din kasi di ba nagpropesya na ang Panginoon na mahati nga po yung kaharian. At sabi dito sa halip, nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayon naglilingkod sa kanya. Ano ang dapat kong isagot sa mga taong humihiling na pag-aanin ko ang pasaning ipinataw sa kanila ng aking ama? At ganito naman ang payo nila. Sabihin mo sa kanila na ang iyong ama ay naging mahina at daragdagan mo pa ang kahirap na kanyang ipinapasan sa kanila. At kung sila ay hinagupit niya ng latigo, hahagupitin mo naman sila ng mga panghampas na may tinik na bakal. At pagkalipas po ng 3 araw, ayun, bumalik na si Jeroboam at ang mga tao, ayun nga po diba, sa iniutos sa kanila ng hari. At salungat sa payo po ng matatanda, magaspang ang sagot na ibinigay ni Rehoboam sa mga tao. Ang sinunod niya ay ang payo ng kabataan, kaya sinabi niya. So dito po no, pinulfilled nung kanyang kababata, yung propesya. Kasi yun po, yun sinunod niya. So, nakikita po natin, no, God is always in control sa lahat ng nangyayari. So, sabi po dito, ang sinunod niya, yun nga po ang payo ng kabataan. Kaya't sinabi niya, kung mabigat ang dalahing ipinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit na kayo ng latigo, panghampas na may tinik na bakal ang ihahagupit ko sa inyo. At yun nga po, hindi pinakinggan ng hari ang karaengan ng bayan. Sa ganitong paraan, di ba po, natupad ang sinabi ng propeta ni Yahweh na si Ahiyas kay Jeroboam, na anak ni Nebat nang sila'y magkita sa Shilo. At nang makita po ng mga taong bayan na ayaw silang pakinggan ng hari, ay sinabi nila, umuwi na tayo o Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ang anak ni Jesse? Pabayaan na natin ang sambahayan ni David. At yun nga po, umuwi na nga sa kanilang tahanan ng 10 lipi ng Israel. Ang mga nanirahan lamang sa mga lungsod ng Juda ang nanatiling sakop po ni Rehoboam. At pagkatapos, pinapunta niya sa 10 lipi si Adoniram, ang tagapangasiwa po ng sapilitang pagtatrabaho. Ngunit ito ay pinagbabato nila hanggang mamatay. Kumbaga, ibig sabihin nun, ayaw na nilang magpasakop dito kay Rehoboam. Kaya nagmamadali sumakay po si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas patungo sa Jerusalem. Kasi nga po, magaan siya ng backup. Para nga po, naibalik yung kanyang kapangyarihan or control dito sa 10 lipi na to, na yun nga, natumalikod sa kanya. Pero, di ba nga po, hindi talaga mapipigilan ng tao kung ano yung itinakda ng Diyos na mangyari. At sabi sa verse 19, magmula noon patuloy na po na naghimagsik ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Dito na po tayo sa ating totoong topic. Balikan na lang natin ibang details mamaya. So, sabi dito, ayan na, ano na tayo, Kronika. Pangalawang Kronika, chapter 13. So, yun. Diba po, doon natin, mas naging clear kung bakit nagkaroon nga po diba ng digmaan ng paghahati ng kaharian. Kasi ito pong si Abiyas, ito po ay hari ng Juda mula yan sa lipi ni David. Iyan ay kanyang apo na niya yan, kaapu-apuhan. At si Jeroboam, yun nga po inabasa natin. Yan naman ay mula sa tribe of Ephraim. At yan naman, yun nandun sa Northern Kingdom, na kung saan, di ba nga po, siya na yung tawag dito, namumuno doon sa 10 lipi kasi ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pero nga po itong si Jeroboam ay nagkaroon din ng siguro greediness sa kanyang power, kaya naman ibinunsod niya yung mga Israelita sa idolatry para nga po hindi na ito pumunta doon sa templo sa Jerusalem para sumamba. Mababasa natin yan. Ando lang din yan sa may first Kings. Wait lang. Ito. Paghiwalay ng pagsamba. Wait lang, basahin ko na din pala to. So, sabi dito sa chapter 12 po ng verse 25. So, sabi dito, paghiwalay sa pagsamba. Pinatibay po ni Jeroboam ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim at doon siya pansamantalang nanirahan. Pagkatapos lumipat po siya sa Peniel. Verse 26, naisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik
ang mga iyon sa angka ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. So, kapag ang mga taong ito ay hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem para nga po, di ba, magsamba, sumamba sa Panginoon upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno, si Rehoboam na hari ng Juda, at ako'y kanilang papatayin. So sabi sa verse 28, kaya't matapos pag-isipan ng bagay na ito, gumawa po siya ng 2 guyang ginto, di ba? Sounds familiar doon sa Exodus, nung kapanahonan ni Aaron, pero isang guya lang po ang kanilang ginawa, doon di ba gawa di sa ginto. Kasi nga yung mga Israelita, hindi na nila alam kung anong nangyari kay Moises. Kaya sabi nila kay Aaron, gumawa ng guya na kanilang sasambahin. So, di ba, naging impatient sila, kawalan nila ng faith, kumbaga, impulsive decision. So, yun na po yun. At di ba, kasuklam-suklam, yung kanilang ginawa at hindi din naging maganda, ay naging resulta. Dahil nga po, di ba, justice ang Panginoon. Kung anong ginawa mo, ganun din gagawin. Or parusa niya laban sa'yo. So, nakabase lang din po talaga sa gawa ng tao, yung kaparusahan or hatol ng Panginoon. So, sabi nga po dito, verse 28. Kaya't matapos nga pong pag-isipan, yung bagay na yun, gumawa po siya ng 2 guyang ginto at sinabi sa mga taong bayan, huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem, na kung saan, di ba po, andun yung templo ng Panginoon na pinatayo ni Solomon para doon siya sambahin. Narito, bayang Israel ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, na siyang mababasa natin. Matatagpuan din po natin yan sa may Exodus 32 verse 1 to 4. Nandun din po yung praise na yun. Sabi po dito sa verse 29, inilagay niya ang isa sa Bethel, so isang guya sa Bethel at ang isa naman po ay sa Dan. At ang bagay na ito ay naging sanhi nga po ng pagkakasala ng Israel, idolatry, disobedience, rebellion, pagtalikod sa Panginoon, tinakwil nila ang Diyos, pagtataksil sa Panginoon. At sabi nga po dito, may pumupunta po sa Bethel upang sumamba doon sa Guya at mayroon din sa Dan, doon din sa Diyos-Diyosa na yun. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa Borol at naglagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. At iba nga po ito ay kalapastanganan sa utos ng Panginoon kasi kung mababasa natin sa Numbers, iba po, mula po sa lahi ni Levi, yung maglilingkod, iba nga po doon sa sambahan. At gayon din, yung sa angka naman ni Aaron, di ba silang po yung mga masiwa, mag-aali ng handog, at about sa gawain para sa Panginoon at pag-aayos, di ba nga po, lalo kapag may nagawang kasalanan. Pero dito naman po kasi sa kanila, Diyos-Diyosa naman ito, kaya ito ay malaking paglapastangan at kasuklam-suklam yung kanilang ginawa sa harapan ng Panginoon. At sabi po dito, verse 32, ginawa niya pong pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon. Meron din po kasi ang parehas na pista, nalimutan ko lang po kung anong pista yon. Pero ito naman ay parang in-adjust lang nila yung month, pero save lang din ang day. Sabi po dito, 15 araw na 8 buwan ng taon. Katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Juda, naghandog siya sa altar, sa Bethel, sa mga guyang ginto na kanyang ginawa at naglingkod doon ang mga paring inilagay niya sa mga sagradong burol. At pumunta nga siya sa altar sa kanyang ipinatayo sa Bethel, yung time range ng kanyang paghahari ay 3 taon daw po siyang naghari sa Jerusalem. Yung Jerusalem po kasi, di ba, yun yung lungsod na pinili ng Diyos na kung saan, di ba po, siya para rangalan, at yun din po yung parang kabesera nung yung timog na kaharian. At yun nga po, di ba, ay sakop ng Juda. So, yun po. At yun ay sa pamamahala po ni Abiyas na mula nga po sa angka ni David. At sabi po dito, yung kanyang ina naman daw po ay si Mikayas na anak ni Oriel na taga-Gebeya. So, parang ito ay profile ni Abiyas patungkol sa kung kailan siya nag-start na maghari, tapos gano'n siya katagal naghari, at patungkol naman sa kung sino yung kanyang ina. Now naman po, nagkaroon daw ng digmaan sina Jeroboam at Abiyas. So, may paglalaban po sa pagitan ng dalawang kaharian, North and South. Nagkaroon po sila ng digmaan. At sabi po sa verse 3, ang hukbo po ni Abiyas or sandatahang lakas, di ba po, ay binubuo ng 400,000 kawal. So 400,000 po sila.
Yun po yung bilang nila. Madami na din po yung mga kapatid kung ating i-visualize sa ating mga isipan. Samantalang, ang kay Jeroboam naman po, di ba, yung nasa North Kingdom, nandun yung 10 lipi, ay 800,000, 80,000. So, makikita natin double yung bilang nila kumpara dito kala Abiyas. At sabi sa verse 4, humanay ang hukbo ni Abiyas sa may bulubundukin daw po ng Ephraim. So, sila po ay pumesto doon sa taluktok ng bundok Semaraim. Mula rooy sumigaw siya. So, kinuha niya yung atensyon ni Jeroboam at ganun din ng mga kasama niya, mga Israelita. Sabi dito, makinig kayo, Jeroboam at buong bayang Israel. Hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahweh? So, dito maano po natin, yung parang inaano yung awareness nila patungkol dito sa sasabihin ni Abiyas. So, sabi dito, hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahweh ang Diyos ng Israel sa isang kasunduang hindi maaaring sirain na si David at ang kanyang mga anak ang maghahari sa Israel magpakailanman. So dito question yung awareness nila patungkol dito sa kasunduan ng Panginoon at ni David. So pero di ba nga po for sure alam nila to. So ito po kasi yung naging kasunduan ng Panginoon at ni David, kay David po pala. So sabi dito sa may ano yan. Saan ba yan? David. Ayan, nasa 2 Samuel po yan, verse 7. Chapter 7 pala, sorry. Chapter 7, pero verse 16 ko na lang po. Kasi medyo mahaba din yun. So, sabi dito, ito po ay sinabi ng Panginoon kay David, magiging matatag ang iyong sambahayan, ibig sabihin lahat na magmumula sa angkan niya. Sabi dito, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin. Kumbaga, babantayan ng Panginoon, protektado. At mananatili ang iyong trono magpakailanman. Ibig sabihin, sa kanyang angkan, magmumula po yung maghahari sa Israel. So, yun. Blessed afternoon, Sister Rem. Hello po, kamusta? So, yun po yun. At sabi nga po dito, ni Abiyas, so verse 6 na po tayo, ngunit si Jeroboam, na anak ni Nebat at dating alipin ni Solomon na anak ni David ay naghimagsik laban sa kanyang haring si Solomon. At yun nga naman talaga po ang nangyari. Pero di ba nga po, consequence din po yun na naging aksyon ni Solomon. Tumalikod po kasi siya sa Panginoon, kaya ang nangyari yun, hinati yung kaharian. Pero di ba nga po, God is always in control sa lahat ng nangyayari. At sabi po dito, sa verse 7, mga walang hiya at tampalasang tao ang sumama sa kanya. Hindi nila kinilala si Rehoboam na anak ni Solomon, so naglalabas po siya ng kanyang saloobin dito. Palibhasa ay bata pa noon at walang karanasan si Rehoboam, kaya't wala siyang nagawa. So dito po natin makikita na from verse 5, si Abiyas po ay nag-i-stand bilang witness laban po dito kay Jeroboam at dun sa 10 lipi ng Israel po. So sabi sa verse 8, ngayoy, ibig ninyong labanan ang kaharian ni Yahweh na ibinigay niya sa mga anak ni David at tinutukoy niya po yung kanilang side, yung kanilang yung kanilang kaharian. Palibhasa'y marami kayo at mayroon kayong mga guyang ginto na ipinagawa ni Jeroboam para sambahin ninyo. So dito po sa verse 8, yung laban ay hindi na human versus human kundi human against God. Diba po? Kumbaga, yung laban nila Abiyas ay ibinigay na nila sa Panginoon. Doon pa lang ini-start na ni Abiyas, nagde-declare na siya. Kumbaga parang pinaprogram niya na yung mangyayari. Diba nga po? At ito po ay nakasentro sa pagsama ng Diyos sa kanila. Laban dito kay Jeroboam at nga po sa 10 lipi ng Israel. So dito sabi po, di ba? Ngayon, ibig ninyong labanan ng kaharian ni Yahweh na ibinigay niya sa mga anak ni David. Palibhasa ay marami kayo at yun nga yung totoo kasi 800,000 sila, di ba nga po? Samantalang sila ay 400,000 lang. At mayroon kayong mga guyang ginto, yung 2 guya, di ba nga po natin napakinggan kanina na ipinagawa ni Jeroboam, yung isa sa Bethel, yung isa sa Dan nilagay. At di ba nga yun na po yung kanilang sinamba at iyan po ay kasuklam-suklam
sa Panginoon. At sabi po dito, at mayroon kayong mga guyang ginto na ipinagawa ni Jeroboam para sambahin ninyo. Verse 9, hindi ba't pinalayas ninyo ang mga pari ni Yahweh, ang mga anak ni Aaron at ang mga Levita? At gumaya kayo sa ibang mga bansa sa pagpili ng mga pari. So, yan po ay mababasa natin dito din sa Chronicles. Chapter 11 nga lang po to. Yung patungkol sa pinaalis nga nitong nila Jeroboam, yung anak niya Aaron at ang mga Levita. So, mababasa natin yan sa verse 13 ng chapter 11. So, sabi dito, ang title po kasi nito sa MBB tag 12 ay pumunta sa Juda ang mga pari at Levita. At yung mga pari po, buhat po yan sa angkan niya Aaron. The rest, yung mga Levita, yan na po yung buhat sa angkan pa din ni Levi. Pero di ba nga po iniwalay yung angkan niya Aaron kasi sila nga po, di ba, yung mauna at sila'y maghahandog para sa mga gawain patungkol sa Panginoon, maghahandog para mapatawad yung kasalanan ng mga tao. Mababasa niyo po yan sa Old Testament, sa Exodus, sa Book of Leviticus, sa Numbers, nandiyan po yan lahat. So, sabi po dito sa verse 13, nagdatingan ang mga pari at ang mga Levita mula sa lahat ng panig ng Israel upang maglingkod kay Rehoboam. Iniwan nila ang kanilang mga pastulan at mga ari-arian upang manirahan sa Juda at sa Jerusalem sapagkat inalis sila ni Jeroboam at ng mga anak nito bilang mga pari ni Yahweh. Kumbaga, inalisan nila ng parang ng posisyon o kapangyarihan itong mga pari at mga Levita na maglingkod nga po, di ba, para sa Diyos. Pero di ba nga po itong si Jeroboam at yung iba pang mga Israelita na pumanig sa kanya ay sumamba nga po sa guya, sa hindi totoong Diyos. Pero of course, for sure po, yung guya na yun ay may naka-attach doon na demonic entities, kaya yun po ay kasuklam-suklam sa Panginoon. At sabi po dito, sa halip, naglagay po si Jeroboam ng kanyang mga sariling pari. Siya ay nagdesisyon para sa mga sagradong burol, sa mga satiro at sa mga rebultong guya na ipinagawa niya. Subalit mula sa lahat ng lipi ay may mga tapat daw po na lingkod si Yahweh, Amen, ang Diyos ng Israel. Sila ay sumunod sa mga pari at mga Levitang pumupunta sa Jerusalem upang maghandog kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Dahil dito pinatatag nila ang kaharian ng Juda at pinatibay ang kapangyarihan ni Rehoboam na anak ni Solomon sa loob ng 3 taon, sapagkat sumusunod sila sa magagandang halimbawa ni David at ni Solomon. So yun po yun yung patungkol sa pinalayas po nitong nila Jeroboam, yung pari ni Yahweh. Yun nga po, nabuhat sa angkan, di ba po, mga anak ni Aaron at mga Levita. At sabi po dito, at gumaya kayo sa ibang mga bansa sa pagpili ng mga pari. Sabi po dito, ngayon, sino mang lumapit na may dalang handog na isang batang toro at 7 lalaking tupa ay pinapayagan na ninyo maging pari ng mga Diyos-Diyosan. So, kailangan lang, yun lang yung requirements, magiging pari ka na. At sabi po dito, verse 10, ngunit para sa amin, si Yahweh pa rin ang aming Diyos at hindi namin siya itinakwil. So, dito natin makikita, no, na nagpapatotoo ito, si pari ay pawang mga anak ni Aaron. So, ibig sabihin, nag-obey sila, di ba po, sa komandang Panginoon, kasi commandment po ito ng Panginoon na di ba nga po mula sa, dito ang kaniya Aaron, magmumula yung mga pari. Di ba po? At ang mga katulong nila sa paglilingkod kay Yahweh ay ang mga Levita, na siyang commandments din po ng Panginoon, ibig sabihin, inobey nila ang kagustuhan ng Diyos. While ito sila Jeroboam ay kabaliktaran. Diba? Disobey, rebellion, idolatry sa ibang Diyos, pagtakwil sa Diyos, pagtataksil sa Diyos, samantalang sila daw po ay nananatili sa Diyos. So, diba nagpapatotoo siya? Dinideclare niya na agad na ang Diyos kasama nila, samantalang si Jeroboam ay hindi. Wala sa kanilang presensya ng Panginoon. At sabi sa verse 11, araw-gabi ay nag-aalay sila kay Yahweh ng mga handog na susunugin at insenso. Kasi nga, yun po diba, yung ibinigay na command ng Panginoon, magiging gawain ng mga pari, ibig sabihin, inobey nila, naka-abide sila doon sa commandment ng Panginoon. At sabi po dito, ay asa na ba?
Nag-aalay sila ng handog na tinapay sa harapan niya sa ibabaw ng inihandang mesang yari sa lantay na ginto. At 'di ba kasama din po 'yun sa commandment ng Panginoon bilang gawain ng mga pari ng Levita at sinunod po nila. At gabi-gabi nagsisindi sila ng mga ilawang nasa gintong patungan. Sinusunod namin ang utos ni Yahweh. So, ibig sabihin, sila po ay nasa panig ng Diyos. Subalit, itinakwil ninyo siya. Diba, nagpapatotoo siya. Dinedeclare niya na nakasama nila ang Panginoon, while doon naman sila Jeroboam at yung kasama niya ay mga nagdak sila sa Diyos. At sabi dito, verse 12, kaya kasama namin siya. Ibig sabihin, nasa panig namin ang Panginoon. Diba? Kaya kasama namin siya sa labanang ito. Siya ang aming pinuno at kasama rin namin ang kanyang mga pari. Nadala ang kanilang trompeta na handang hipan sa pakikipaglaban sa inyo. Diba? Yung parang katulad lang din po to nung sa Wall of Jericho. Diba? May mga trompeta din doon. Tapos diba after nung commandment sa binigay ng Panginoon na ginawa nila, diba umikot po sila doon sa lungsod. Tapos may time lang, parang hindi ko lang po alam, correct me if I'm wrong, if 7 days po ba yun sila. Parang 7 days ata yun. Tapos nung pinakalas na, diba, sumigaw sila. At after ng pagsigaw nila, diba po, pinabagsak ng Diyos yung poder ng Jericho at sa kanila po nasalakay. So, ibig sabihin kasama po nila ang Panginoon. So, sabi po dito, bayang Israel, huwag ninyong kalabanin si Yahweh. Ito makikita natin, no, sinasabi ni Abiyas, kakampi namin ng Diyos. Kasi yung laban nila, versus dito kala Jeroboam ay ibinigay na nila sa Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos yung nag-lead sa kanila. Kaya nga sinabi niya, tawag dito, siya ang aming pinuno. Ibig sabihin, ang Diyos na nangunguna sa kanila. Ang Diyos ang nasa front. Sila ay sumusunod lamang at ang Diyos na magbibigay ng katagumpayan sa kanila. Kasi, diba, kung mababasa natin yung mga naging history pa, naging kaganapan dito sa Old Testament, yung katagumpayan ay dahil sa pagsama ng Diyos. Hindi dahil sa lakas ng tao. Dahil po yun, sa pagsama ng Panginoon, ang Diyos na nagpapatagumpay sa kanila. At sabi po dito, huwag ninyong kalabanin si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sapagkat hindi kayo magtatagumpay. So dito makikita natin, no, dineclare niya na yung victory sa kanilang side. Kasi katulad nung kay David, declaration kasi yun tsaka parang prenogram yung mangyayari. So basahin lang po natin yun. Nasa may David and Goliath. Wait lang po, hanapin ko lang. Nasa 1 Kings ata yun or 2 Samuel. Wait lang. 1 Kings ba yun? 1 Samuel. Saan na yan? Ay, dito. Wait lang po. Wait. Samuel. Saan ba yun? Pamamahala ni Samuel. Ayan. Wait lang. Ito, natalo ni David si Goliath. So, sabi po dito, basahin ko lang po, no? Kasi magandang din to dito. So, sabi po dito, sa 1 Samuel, chapter 17, verse 41, natalo po ni David si Goliath. So, makikita natin dito na kapag nag-declare ka, nangyayari kasi ay dinideclare kasi siya una spiritually, saka siya magkakaroon ng impact or effects physically. So, dito natin makikita yung pagre-rebuke, lalo na kapag negativity yung sinasabi sa'yo. Kumbaga, hindi mo tatanggapin yung sinabi na about doon kasi hindi naman talaga totoo. So, sabi nga po dito sa verse 41, si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa ulihan ng tagapagdala ng kanyang panangga. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito at takot niyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Ngunit sumagot po si David sa verse 45, ang dala mo'y tabak, sibat
at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. So, ibig sabihin yung laban na yun ay hindi laban niya. Kundi, di ba po, siya lang ay magiging vessel ng Panginoon at ang Diyos ang kikilos at magbibigay ng katagumpayan sa kanya. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito ay ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. So, declaration po yun. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng naritoon na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak. Amen. At sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Diba? Ibinibigay yung laban sa Panginoon. Ang Diyos ang nag-lead. Ikaw yung nasa likuran niya. Pinapalo mo lang siya. Kaya, di ba nga po, magkakaroon ka ng katagumpayan kung ang Panginoon ang siyang nasa unahan mo at siya lang iyong sinusundan. Ayan. So, sabi naman po dito, balik na po tayo doon sa may verse chapter 12. Ayan. So, ngayon po, chapter 13, verse 30 na po tayo ng 2 Chronicles chapter 13. Ngayon po, nagsugo si Jeroboam ng pangkat sa likuran ng kalaban upang lihim na sumalakay roon. So, nagsugo daw po siya, diba, ng mga kawal niya, patungo dun sa likuran na kung saan nakapwesto po sila Abiyas at yung hukbo ng Judah. Samantala, ang karamihan ng hukbo niya ay kaharap ng hukbo ng Judah. So, dito po natin makikita na pinalibutan nila itong panig nila Abiyas. At sabi sa verse 14, nang lumingon ang mga ito, nakita nilang may kalaban sila sa harapan at sa likuran. Humingi po sila ng tulong kay Yahweh at hinipan ng mga pari ang kanilang mga trompeta. So, dito makikita po natin yung total reliance nitong panig ni Abiyas sa Panginoon at hindi sa kanilang sariling lakas at kakayahan para labanan itong mga kalaban. At yun nga po, humingi sila ng tulong. At sabi sa verse 15, sumigaw ang hukbo ng Judah at sa sandaling iyon, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang buong hukbo ng Israel sa harap ni Abiyas at ng Judah. So katulad nga po, di ba, nung nangyari doon sa lungsod ng Jericho, nung kapanahunan at pangunguna, di ba nga po, ni Joshua. Kasi wala na po nun si Moises eh. So si Joshua na po, di ba, ang ginamit na Panginoon na maglilid dito sa mga Israelita patungo po doon sa sa Promised Land or sa Canaan. Pero ang Panginoon po ang talagang nangunguna sa kanila. Si Joshua lang po yung kanyang ginawang leader na mangunguna nga po sa mga Israelita sa pagtawid po nila, di ba, doon sa Ilog Jordan. At iba nga po ang ginawa nila doon, after nilang sumigaw, bumagsak yung pader. Kasi nga po yung pagsigaw or yung loud voice or yung shout, di ba, expression po siya, pagsigaw, ay iyan po ay powerful na form of worship and spiritual warfare. Para po kasi yung claiming God's promise through faith. Katulad nga po, di ba, nung ginawa or nangyari sa mga Israelita nung event sa lungsod ng Jericho. At iba nga po, nasa lakay nila yun. So, dito makikita po natin yung pagkilos at kapangyarihan ng Panginoon. Kasi diba, after nilang sumigaw, diba po, ng hukbo ng Judah or yung battle cry, diba, after nun, sa sandaling iyon din po pala, 100,000 yung kalaban nila, while sila 400,000. So, diba, dun makikita natin, kung titingnan po natin, diba, parang matatalo kasi sobrang dami, doble yung bilang. Pero 'di ba natalo nitong panig nila Abiyas, hindi dahil sa lakas nila, kundi dahil sa kanila, hindi kung gaano sila kagaling makipaglaban, kundi kung sino yung kasama nila. 'Di ba? Ang kasama nila ay ang Diyos. Kasi before pa na madeklara sa physical realm, sa spiritual realm muna 'yan nangyayari.
At kapag di ba nga po, okay, yung relationship mo sa Panginoon, matatag ka, even though may mga battle ka physically, kapag nag-cry out ka sa Panginoon, nag-rely ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, sinabi mo, Lord, hindi ko kaya, sa iyo ako umaasa. Ang Panginoon, di ba po, kapag nag-humble tayo, maririnig niya yan at siya mismo ang kikilos, magpo-provide ng lahat, magbibigay ng ways, ng kalakasan, ng katagumpayan sa iyo. Kaya, it is not about your strength, it is about who are you with sa laban mo or sa battle mo na kinakaharap ngayon. Diba po? Kasi yun ang magbibigay ng katagumpayan sa iyo. At sabi nga po dito, ayan, verse 16, tumakas ang bukbo ng Israel sa Juda. So imagine 800,000 sila, pero tumakas sila. Diba po? Kasi nga, hindi na yung tao yung kalaban nila, kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba nga po? At walang hindi kayang gawin ng Panginoon. At sabi po dito, at itinulot ng Diyos na masakop sila ng Juda. So dito makita natin control ang Diyos sa lahat. Itinulot, inalaw. Diba po? Laging control ang Diyos sa lahat. Even though masama o mabuti yung nangyayari, lagi siyang control. Kaya po diba, sa Kanya talaga tayo magre-rely. Yung hope natin, yung pag-asa natin sa Panginoon, lalo na yung faith natin ay nasa Kanya para mapagtagumpayan natin kung ano man yung kinakaharap natin, pinagdadaanan natin ngayon. Kaya nga po, diba, lumapit tayo sa Kanya, ibigay natin yung burden or kung ano mang kabigatan, emotionally, mentally, everything, all aspect of life, anong problema mo, diba, sabihin mo sa Panginoon, magpakumbaba ka, cry out loud, talagang manalig ka and i-claim mo, i-declare mo, yung hinihingi mo, in the name of Jesus, ibibigay ng Panginoon, lalo na kung makakabuti yan sa iyo at lalo na kapag nakita niya na nagpakumbaba ka. Walang ibang kasagutan, walang ibang makakapagpalaya sa situation mo right now, kundi ang Panginoon. Only Him. Kasi nga, demonic entities yung kalaban mo. Paano mo sila malalabanan kung hindi mo sila nakikita at hindi mo alam kung paano sila kumikilos sa iyo at kung paano sila lalabanan. Pero di ba nga po, malalabanan lang natin sila sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos and through the Word of God. Walang nang iba. Sa Panginoon lang talaga. Siya lang ang ating sword, ang ating panglaban. Kasi nga, spirit yung kalaban natin. At yung spirit na yun, yan din yung kumikilos sa mga taong tag dito nagpapahirap sa'yo right now kung meron man. Sila yan. Sila ay vessel lamang. There are demonic entities behind them, using them to make your life miserable. Alisan ka ng peace. Alisin lahat ng mga bagay na meron ka. It's demonic entities na ginagamit sila. Kaya po, di ba, kailangan natin mahalin yung kaaway natin, pero yung kaaway kasi na tinutukoy doon is tao na ginagamit ng demonic entities para pahirapan ka or kung ano mang gawin sa'yo. Kasi nga, sila din ay alipin or slave. Kaya di ba, spiritual ang laban. At mapapagtagumpayan natin yon sa pamamagitan ng Panginoon. Napag-relay natin sa Kanya, ng pagsangguni sa Kanya. Sa Kanya muna tayo tatakbo before sa ibang tao. Sa Kanya muna natin itatanong, sasabihin, huhingi ng tulong. Sa Kanya lang kasi siya po nakakaalam lahat. So sabi nga po dito, sa verse 17, nagtagumpay sina Abihas. Diba? Dahil nagtiwala sila sa Diyos. Hindi dahil sa strength nila. At sabi po dito, may 500,000, so 500,000 po, mahuhusay na kawal ng Israel ang napatay. Pero dito po, no, hindi nilipol ng Diyos lahat. Kasi 800,000 yun eh. So, may itinira ang Panginoon na 300,000. Hindi niya nilipol lahat. Kasi, bag dito, kabilang pa rin po yun sa lahi ng Israel. At sabi nga po dito, verse 18, mula noon, ang Israel ay nasakop ng Juda. Ito'y dahil sa pagtitiwala ng Juda kay Yahweh. Hindi dahil sa kanilang strength, hindi dahil sa galing nila magplano kung ano pa man, because of God. At sabi po dito, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Verse 19, tinugis ni Abiyas si Jeroboam at nasakop niya ang mga lungsod ng Bethel. Kung mga nakubkob nila, nakuha nila. Dati, sakop yun ni Jeroboam, pero di ba nga po nasakop niya, nakuha niya mula sa kapangyarihan ni Jeroboam itong Bethel, Jesana at Ephron, pati ang mga nayon nito. Verse 20, sa panahon daw po ng paghahari ni Abiyas, hindi na nakabawi si Jeroboam hanggang sa patayin siya ni Yahweh. Verse 21,
Naging makapangyarihan daw po si Abias dahil nga po sinamahan siya ng Panginoon dahil sa pagsama ng Diyos sa kanya. Hindi dahil sa kung sino siya, anong kakayahan niya, kundi dahil sa Panginoon. Kundi dahil kay Yahweh, dahil sa Diyos. At sabi po dito, 14 daw po ang kanyang asawa at ang mga naging anak niya ay 22 lalaki. So 22 at 16 naman po na babae. So ito ay about naman sa kanyang buhay, may pamilya, at kung ilan yung kanyang naging asawa, about sa kanyang sambahayan, yung tinutukoy po dito. At yun nga po, 22 yung anak niya lalaki, 16 yung anak na babae. At sabi sa verse 22, ang iba pang ginawa at sinabi ni Abias ay nakasulat po sa kasaysayan ng propetang si Ido. So dito po no, sa kabuuan ng chapter 13, hindi to about sa quantity. About ito sa kung sinong kasama mo. Sino yung nangunguna sa'yo. Sino yung magbibigay ng katagumpayan sa'yo. So yun po mga kapatid, talagang magtiwala tayo sa Panginoon. Praise God. Yan, baka may dadagdag po kayo, insight patungkol po sa ating naging topic ngayon pong hapon. Amen, Sister Nika. Praise God. Ayun o, alam mo, ang ano lang, nakikita ko lang talaga dito sa kwentong to kay Abias at kay Jeroboam. Representing, alam mo yun, Kingdom of God versus Kingdom of Satan, darkness dito sa mundo. Amen. Diba? Nandyan yan eh. Kasi sila, diba, ay nanatiling tapat. Sila Abias or Abijah ba yan sa English. Nanatili silang tapat, diba, sabi dito. Ayun yung may, ginuhitan ko yung mga ano eh. Yung mga kataganan tumatak talaga. Ayan o, sabi dito. Diba yan o, war between Abijah and Jeroboam. So, representing, kung i-relate sa atin ngayon, sa ngayon, nangyayari ngayon, present times, Kingdom of God versus Kingdom of Satan dito sa mundo, in spiritual realm, nangyayari yan. Nagmamanifest lang in physical. Kasi nangyayari ngayon, di ba, maraming natatanggap tayong mga persecutions. Ayan na yan eh. Ginagamit tayo as vessels ng Panginoon para ipalaganap yung Kingdom of God. Di ba? Hindi tayo matitinag kasi unshakable ang Kingdom ng Panginoon. Kahit tayo ay gapiin nila sa kanilang mga masasamang pananalita, paninira, hindi tayo maapektuhan, di ba? And then sabi dito, si Jeroboam nanatiling matigas, di ba? Son of Nebat, a servant of Solomon, the son of David, rose up and rebelled against his Lord. Hanggang sa huli, di ba? Si Nika nanatili siyang matigas hanggang patayin siya. Di ba? Hanggang patayin siya. Amen. Di talaga siya umano eh. Oo. Grabe no. Ayaw talaga niya eh. Matigas. Alam mo talagang nagre-represent yun ng pride. Yes. Saka yung grabe ding idolatry. Siya yung Idolatry. Amen. Diba? Ayan yun mga kapatid. Kasi, di ba mga kapatid, Siya yung yung gumawa ng kasuklang sa Panginoon, si Jeroboam. Oo. Ano din natin yan sa Amos ba yun? Amos ba yun? Yung inano yung mga tinayo niya. Diba? Yung mga doon sa Bethel. Tapos, Bethel at Dan. Mga buya. Tapos mga sagradong burol. Talaga yung mga diba? Na para dapat sa, diba place, center yun ng worship sa Panginoon, pero ang ginawa niya, lapastangan. Tinayuan ng mga natin para doon sa na Diyos. na hindi lang totally siya yun, may evil spirit na behind it. Oo, controlled. Eh, yan naman talaga yun eh. Siya ang nag-represent nga ng nasa Kingdom of Satan. Kingdom of Dark. Yes. At ito, yun, nasa Revelation din to, mga kapatid. Nasa Revelation 13 verse 7. They make war against saints. Yung dalawang beast. Diba nagsasanib pwersa sila? Diba yung isang beast representing Gentiles without God? Yung mga talagang walang Diyos o yung hindi sumusunod sa will ng Diyos. And then, yung isang beast is yung mga false prophet, false teacher, mga antichrist. Diba? Yung mga tinatayo yung sarili nila na sila yung papurihan, diba? Sila yung imbis na ang Diyos. Ayan yun. They make war against the saints. Sabi nga nila doon sa yung Revelation 13 na sino ba namang makakaano sa kanila kasi marami sila. Nagsanib pwersa nga sila, 'di ba, versus the saints. Yung saints ng God is with us, who can be against us. Kasi 'di ba dito, tinaas na nila Abias yung laban sa Panginoon. At yun ang yun ang gusto ng Panginoon eh. Itong everyday battle natin spiritually, itaas natin sa kanya. Para siya yung
siya yung lumaban para sa Siya atin. yung Kailangan niya mauna. lang talaga yung ating faith, yung ating full surrendered faith sa Kanya. Katulad dito kay Abias. Natingan niyo, sabi dito, they cried. Kasi nga, ito si Jeroboam sa katigasan niya, nag-set up pa siya ng ambush. Tapos, naambusin nila. oo, nung mga taga-Juda na hala, umiiyak na sila, Lord. Umiiyak sila kay Lord. Oo. Ang galing na dyan ate kasi umaasa sila sa Diyos, hindi sa sarili. Oo, amen. Ayan, they relied on the Lord. Amen. And then, ayun, God, ito, napakalinaw. Ang Diyos na po ang tumalo. God defeated Jeroboam and all Israel before Abijah and Judah. So, ang ano dito mga kapatid, ay kailangan nyo po talagang isurrender ang lahat sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. No, not half-heartedly, walang 50-50 dito. Dapat full surrender. Kasi matatalo po talaga kayo ng kalaban. Pag hindi kayo full surrender sa Diyos. Diba? Parang may napanood nga ako na video na pag half lang yung binigay mo sa Panginoon, ikaw pa rin yung sasalubong sa mga kalaban, 'di ba? Manghihina ka kasi ano ka lang, tao ka lang, 'di ba? Pero pag binigay mo na lahat sa Diyos, siya na yung sasalubong sa mga kalaban, siya na yung lalaban. At binigyan niya tayo ng authority. Nandiyan yan sa Luke chapter 10 verse 19, we are given the authority to tread on serpents, scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Walang makakasakit sa atin mga kapatid dahil tayo naka-full surrendered sa Panginoon. Siya yung, 'di ba? Siya yung naka-cover sa atin na hindi tayo masasaktan ng mga 'yan. Basta magtiwala, manampalataya lang tayo ng buong puso sa Panginoon. Obey lang tayo, obedience katulad dito kala Abayas, yung mga ayan, saka yung mga taga-Juda. And then dito sa Luke 10 kasi, eto'y talata regarding sa return of 72, mga kapatid. Yung 72 na pinadala ng Panginoon. Tapos nung bumalik sila, tumatak din sa akin doon, nung bumalik sila, buong galak nila na sinabi sa Panginoon yung mga nangyari, di ba? Doon sa kanilang mission. At ito nga, isa nga yun sa nasabi nila, na binigyan nga sila ng authority para, di ba, yung mga enemies, yan, mga serpents, ay, mga evil spirits, di ba, umiiral dun sa mga tao na nag-reject sa Panginoon, na nagdi-disobey sa Panginoon, ay kahit anong gawin nila na masama sa atin, kung ano no, dito sa mga disciples and sa atin din, representing sa atin, ay hindi tayo matatakot. Kahit nga yung buhay natin, hindi na tumahalaga tong physical na buhay natin eh. Kasi alam natin na kahit tayo mawala dito, kung tayo ay nanatiling tapat sa huli sa Panginoon at napabanal niya, 'di ba, saint niya, ay from sinner to saint ay talagang mag-inherit ng eternal life. Nandun ang totoong buhay, wala dito. Kaya yung buhay mo kapatid habang nandito ay paggamit mo na yan sa Panginoon for His glory, mga kapatid. Kasi yan yung purpose eh. Yan nga po ang purpose ng sabi niya nga, 'di ba? Ang temple niya yung ating katawan. Ang temple na ito ay hindi karapat-dapat sa mga kasuklam-suklam na bagay katulad nitong ginagawa nila Jeroboam, 'di ba? Ang templong ito or ang ating katawan ay nagsisimbolo para tayo makapaglingkod sa kanya, mapagamit natin sa kanya. So, yun lang mga kapatid, na maraming salamat po. Ay, Psalm 91, Brother Daniel. Ayan, Brother Daniel, baka gusto mo i-share yan. Related din yan dito. Yes. Wag pong tumulad kay Jeroboam na kahit anong, alam mo yun, kahit anong panawagan ng Panginoon na mag-repent, alam mo yun, magbago. Matigas eh. Baka may insight kayo mga kapatid, mga sister Rem. Yan. Matigas si Jeroboam, so hindi tayo dapat maging isang Jeroboam pag nananawagan ng Panginoon. 'Di ba? Humble your heart before the Lord. Kasi sabi nga, 'di ba? Dito din may sinabi din dito na sabi dito ni O sons of Israel, pinapanawagan na, do not fight against the Lord, the God of your fathers, for you cannot succeed. Di kayo magtatagumpay. Kasi sabi nga ni Sis Nika kanina, battle to hindi na sa tao eh. Rebellion ng tao sa Diyos. Walang makakatalo, di ba? Creation lang tayo. Sino ba naman tayo para magmatigas sa ating Creator na naglumikha sa atin? Sabi nga, saan nga ba yun? Nakalimutan ko kung saan yun eh. Sa Isaiah, 'di ba? For his thoughts, 'di ba? Yung thoughts ng Panginoon are higher than our thoughts.
For His ways are higher than our ways. So, kung tayo, ito nakikita natin, ang Panginoon, nakikita niya lahat, tagusan, hanggang eternal na ng buhay mo. So, dun tayo mag-submit sa ating Creator na alam ang lahat, kaysa tayo na limitado lang, nagmamatigas pa tayo. At ang kakahinatnan lamang ng ating pagmamarunong at ma-pride sa buhay na sinusunod lamang nating ating sarili ay kapahamakan, lake of fire, kung hindi tayo magbabago, mag-repent at susunod sa Diyos. Yan po mga kapatid. Amen. Talagang total reliance. Talaga yung Amen. inaano dito sa atin. Kasi, di ba nga po, hindi yun about sa quantity, kung gaano kadaming kalaban mo, yun nga po yung kung sino yung kasama mo, Amen. kung sino yung nangunguna sa'yo. Kasi before nga po, di ba, ma-declare yung physically, spiritual realm, ay naano muna siya, na-declare. At yung spiritual realm, magre-react naman sa physical Amen. realm, at doon mangyayari, at doon yung events or yung magiging outcome. So, yun po. Tsaka, talagang total reliance. Talaga inaano dyan. Ang galing lang. Amen. Total yes. Sis Nika, no? Reliance talaga, obedience, full surrender sa Panginoon. Baka may dadagdag pa sila, Sis Angel, Brother Daniel, Nanay Evelyn. Wala pa si Baka may Nanay Wilman, dadagdag no? pa kayo. Ay, hindi ko lang napansin ate. Ay, nasa barracks pa ata sila. Oo, hindi pa ata siya nakauwi. Mm-mm. May record naman. Sa mga hindi nakaabot, may recorded replay naman tayo. Nandyan sa account. Kaya ng Panginoon sa unseen world. Kasi yan po yung source. We are operating on the mercy, 'di ba? Under mercy ng unseen, 'di ba? Ng ating Diyos, unseen, spiritual realm. So, diyan po tayo mag-focus kasi diyan and talagang unlimited. Walang katapusan. Dito limited lang, may katapusan. May ending. 'Di ba? Kung ano pong meron dito, kunwari, ikay nagutom, kailangan mo ng pagkain, tinapay. Ibig sabihin, may tubig, may tubig dun. Diba? Unlimited dun. So, focus on the unseen world. Ay, nagpuputol-putol. Napuputol-putol. Ayan. Sige. Ano na lang. Yung baka meron pa yung ibang isi-share. Okay na. Nakaluto mode pala si Ate Angel. Tsaka dyan din natin, Luto yung mode, about luto sa well. obedience, disobedience, pagtakwil sa Diyos, pananatili sa Diyos, idolatry, pati na din yung pagsunod sa Panginoon. Yun yung na-tackle talaga din sa amin. Tsaka yung reliance, surrender sa Kanya sasangguni, sa Kanya aasa, sa Kanya talaga lahat. Blessed evening, Bro Marvin. Blessed evening, Marvin. Brother Daniel, baka may add ka? Ay, yung ano nga po, yung kanina nga, sa Psalm 91, naalala ko yung dun sa, yun nga, yung sa yung kaaway, yung about nga daw po sa walang makakaano nga sa atin, yun about nga sa, for God is with us, who can be against us. And then naalala ko din yung sinabi sa Psalm 91, na because you have made the Lord your dwelling place, the Most High who is my refuge, no evil shall be allowed to befall you. No plague come near your tent. So, yun nga po. Tapos, ito po sa verse 11. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands, they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent. You will trample underfoot to cast out, to rebuke
every demonic spirit nga po na nakikita natin or napapansin natin sa ating mga paligid, napapansin natin sa mga tao na meron nga po nito mga kapatid. So, yun lamang po. Pati na rin po dito yung sa sinabi po ni King David dito po sa verse 14 to 16 na yun nga po yung sa pagsunod. Ito yung sinabi niya na, because he holds me fast to me in love, I will deliver him. I will protect him because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. Sinagot niya kung ano po yung calling sa kanya ng Panginoon mga kapatid, which is obedience. I will be with him in trouble. Gagawin niya lahat kahit po may mga bagay na gustong pumigil. Kumbaga parang sa atin po, 'di ba? Na pag gusto natin gawin kung ano yung kakalugod ng Panginoon, is hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil na gawin yun. Kung ito ay para sa ikakabuti ng tao, kung ito ay para sa ikakatama ng buhay. Ito nga po, di ba? Sa ginagawa natin, na sinasabihin natin yung mga tao na iwasan yung idolatry, na iwasan na magkasala, na tigilan na magkasala dahil hindi nga po kalugod-lugod yun sa buhay ng tao. At lalo na po sa Panginoon po, hindi po yun tama sa paningin ng ating Panginoon mga kapatid. And dito na po sa next, I will rescue him and honor him. Yun po, di ba? Rescue him and honor him. Which is yung sa ginagawa nga po nating paglilingkod mga kapatid na ipinagtatanggol nga po natin yung salita nga po ng Panginoon. Pinoprotektahan natin, di ba? Rescue him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Pinapakita natin kung ano po yung obedience, yung pagsunod natin sa Kanya. And yun nga po, di ba, yung tunay na relasyon natin sa Panginoon mga kapatid na ginagawa nga po natin sa bawat araw na ipinapakita po natin, pinapasa pong muhay po natin mga kapatid. So, yun lamang po yung pumasok po sa akin na ipanapashare po sa akin mga kapatid. Yun lamang po, maraming salamat. Saka pala mga kapatid, nandito din pala yan sa sa 2 Thessalonians 2, yung a man of lawlessness. 'Di ba may nakalagay doon yung about sa rebellion sa 2 Thessalonians 2 verse 3. Sabi dito. Basahin natin. Sabi dito, let no one deceive you in a way, for that day will not come unless the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. So ito nga yun, rebellion, yung na nga kanina, na banggit nga po natin kanina, ito ay rebellion nga po ng mga tao against the Lord, mga naghihimagsik, mga hindi sumusunod sa kanyang will, nakadisalay, nagmamatigas, katulad po nitong si Jeroboam at yung mga mga sumusunod dito kay Jeroboam na naghihimagsik din sa Panginoon, nagre-rebelde sa Panginoon. So yun po mga kapatid. Biglang pumasok talaga sa akin kanina yung Psalm 91 nga. Tapos, ayun, na pinapaano sa akin, sabi, share mo. Baka may gusto Yes, pong up po kayo. Baka po gusto nyo mag-share ng testimony nyo, mga Ako kayo, kapatid. brother, sister. about the Praise God Share, po gusto nyo sa mga mag-share ng nakikinig inyong para mga sa testimony. gabi ito. Bro, Baxen. Sis Karen, Watching from Kuwait. Hello, Sister Emma. Hello po. Please pray for our safety. Keep safe Sige, po. isama yan Keep sa safe po dyan closing sa prayer. Blessed evening po, Sister Karen. Sama na lang Hello, daw sa closing Brother prayer Jay. kung sino magka-closing. Hello, Brother Jay. Ingat po.